Edwin, tsaka na lang natin ituloy ang interview na to. Ha? Ho? Bakit ho? Oo nga, Raquel. Noong una, interesado ka sa kanila. Nawalan na ako ng gana. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang kakaibang naging karanasan ni Renato sa ating tulang sa kanyang panahon. Elisa, sigurado ka bang nadala natin lahat ng mahalagang gamit natin dito sa evacuation center? Oo, Renato. Katuwang ko kanina si Rani at Dende sa paghahapon bago pa umulan ng malakas. Sana naman, huwag mawasak ng gustong bahay natin. Hindi bali yung marumihan ng putik, kaya nating linisin yun. Pero ang masira, mamumroblema na naman tayo sa pera para maipagawa yun. Taong to, hindi ka naman nasana. Halos taon-taon nasisira ng bagyo yung bahay natin. Naayos din naman natin kahit papaano. Matagal nga lang. Pero iba raw ang bagyong ito. Malakas daw talaga ito. Kaya pasalamat tayo. Lalakalikas agad tayo dito sa evacuation center. Tenden, kanina ka pa nakatulala dyan. Ano ba iniisip mo? Nalulungkot ako, Kuya Ronnie. Kasi, nawasak talaga ang bahay natin itong nagdaang bagyo. Oo nga eh. Kaya sabi ni Itay, magtatayo na lang muna tayo ng tent dito sa lugar na kinatitinig ka nitong bahay natin para makaalis na tayo sa evacuation center. Kasi hindi pa nila kayang ipagawa ang bahay. Kawawa naman tayo. Kailan ba kaya matatapos ang hirap natin? Huwag kang umiyak. Hindi lang naman tayo ang nawalan ng bahay. Hindi lang tayo ang naghihirap. Kahit na. Nakakapagod na kasi. Yung lagi na lang nararanasan natin ang ganito. Wala naman tubig at kuryente. Usak ang bahay. Kaya kahit nahihirapan tayo, sikapin pa rin natin makapagtapos ng pag-aaral para mabagong buhay natin. Elisa, iayos mo itong konting isda na ibinigay sa akin sa palengke. Kumita ka ba sa pagkakargador mo? Oo, kahit papano. Meron akong 130 rito. Sira na kasi yung mga tsinelas nila Junior at Bunso eh. Bali ba? Pasok na sila bukas sa eskwelahan. Ibili mo na lamang sila ng sinelas. Pagkasyahin na lang natin sa mga pangangailangan ng matitirang pera. Ano pa nga ba? Ang mahalaga kahit papaano, may dumarating sa atin. Nasaan ba mga bata? Aron sa labas, doon sila nagbabasa. Tinutulungan sila sa pag-aaral ni Ronnie. Masipag talaga mag-aaral ang panganay natin. Sana magkaroon tayo ng paraan para makapag-college siya at makatapos ng pag-aaral. Pangarap ko rin yun para sa kanya. Pero paano matutupad yun? Pangingisda at pagiging kargador lang naman ng trabaho mo. At kapwa tayo, hindi nakatapos ng high school. Mahihirapan ang grupo natin sa pagpunta roon. Oo Raquel. nga. Alam ko, dahil nasira ng bagyo yung mga daan.
At sa ngayon, wala ring tubig at kuryente mga taga roon. Kaya nga, ihanda natin mabuti yung mga sarili natin, pati na rin yung lahat ng kakailanganin. Sabagay, double purpose naman ang pagpunta natin dun eh. Makapamimigay na tayo ng tulong, makagagawa pa tayo ng documentary para sa show natin. Ay, sa wakas, nakarating din tayo rito. Pero miserable ha. Sinong sira yung daan, pati yung mga bahay dito, daming wasak. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Nakita ko na yan sa social media. Paano kaya nabubuhay yung mga tao dito ngayon? Pati nga yung mga pananim nila at yung mga bangka, oh, napinsala ng bagyo. Malalaman natin yan mamaya. Pag nakausap na natin ang kapitan ng barangay. Ay, sandali Edwin. Hmm. Huminto muna tayo ng paglalakad. O sige. Bakit ba? Ano nakita mo? Ayun oh, tingnan mo yung 4 na kabataang yun. Oh, dito sila sa labas nag-aaral. Oo. Malamang, wala silang kuryente sa kanilang lugar. Nga, kaya nga, alika, lapitan natin. Baka pwede silang maging material doon sa ating program. Opo, Itay. May nag-interview po sa amin. Si Miss Raquel Rubio. Isa po siyang sikat na journalist. May program po siya sa TV, Tay. Anong itinanong sa inyo? Kung nasira din po ba ng bagyong Pablo ang bahay natin? Ang sabi po namin, opo. Tinanong din po niya kung bakit po kami sa labas nag-aaral. Anong sabi niyo? Sabi ko po, wala kasi tayong kuryente. Kahit pa po nung wala pang bagyong Pablo. Kasi nga po, hirap na hirap tayo sa buhay. Bakit daw narito ang mga taong yon, mga anak? Tay, bukas po, mamimigay sila ng tulong. Ha? Oo. At gusto rin po nila na ma-interview din po kayo, Tay. Sana pumayag po kayo. Kasi baka matulungan nila kami na makapagtapos ng pag-aaral. Kayo pala ang tatay ni na Ronnie. Opo, sir. O Raquel, ano? Hindi ka na nakakibo na makita mong tatay ni na Ronnie. Okay, sorry. Pasensya na. Pero lang kasi ako naalalang bigla eh. Ako pala si Raquel Rubio. Siya naman yung asawa ko, si Edwin. Mga journalist kami at may TV program. Sabi nga ho ng mga anak ko. Ako naman ho si Renato. Renato Nicolas. Renato Nicolas? Opo. Bakit ho, ma'am? Bakit kayo nagulat? Oo nga. Kanina ka pa nagugulat kay Man Renato. Matanong ko lang, nagrito ba kayo sa summer? Hindi ho, ma'am. Tagabi ko lang magulang ko. Pero nang pumanaw sila, nagkahiwalay kami ng 2 kong kapatid. Bata pa kami noon. At ako nga napadpad dito sa summer. Edwin, tsaka na lang natin ituloy yung interview. Oh, bakit ho? Oo nga, Raquel. Noong una, interesado ka sa kanila. Nawala na ako ng gana. Sayang naman, hindi natuloy ang interview. Oo nga, Kuya Ronnie. Akala ko pa naman may tulong na para sa atin. Ang totoo, nagtataka ko mga anak. Oo. Sa ikinilos ng babaeng journalist na yun. Bakit po? Nung una, nagulat siya nang makita ko. Nang tumagal na ang pag-uusap namin, para siyang nainis at umiiwas matapos kong sagutin yung mga tanong niya. Bakit mo kaya siya nainis at umiwas? Oo nga ho. Hindi ko nga alam din Pero huwag kayong malungkot. Kung talagang may biyayang inilaan para sa atin ng Diyos, makakamit din natin yon sa panahong itinakda. Bakit nakita ko pa siya?
bakit siya pa inatagpuan namin? Raquel, ba't ka umiiyak? Edwin, alam mo yung tungkol sa pagkatao ko, di ba? Oo. Hindi mo naman tinago yun sa akin. Yung lalaki na balak nating interviewin. Oh, Siya ang kuya ko. Si Kuya Nato. talaga? Oo. Sigurado ako doon. Dahil yung mukha niya meron siyang doon sa ilong. At doon sa mga impormasyong sinabi niya sa atin. Kung ganun, mas dapat natin siyang tulungan. Galit ako sa kanya. Dahil hinayaan niya ako mapalayo sa kanila. Hinayaan niyang ampunin ako ng ibang tao. Naging malalim ang sugat na yun dito sa puso ko, Edwin. Raquel, hindi ka dapat magalit sa kanya. Dapat nga pasalamat ka. Dahil sa pagpayag niyang ampunin ka ng iba, nagkaroon ka ngayon ng maginhawang buhay. Renato, mabuti dumating ka na. Oh, may huling nagpabuhat ng mga ipinamili sa akin eh. Kaya ngayon lang ako, Elisa. Bakit pa? Ang bunso kasi natin, inaapoy ng lagnat. Ano? Napainom mo na ba siya ng gamot sa lagnat? Wala na tayong gamot. Ito, Ilang beses ko na rin siya pinunasan, pero ayaw pa rin bumaba ang lagnat. Nag-aalala ako. Baka kung ano lang sakit ang bunso na. gagawa ko ng paraan para makakuha ng gamot. O kaya madala sa doktor ang anak natin. Magandang hapon po. Renato, yung babaeng journalist. Ma'am, kung balak nyo kaming interviewin ngayon, pasensya na. Sa ibang araw na lang ho. May sakit ang anak ko. Inaapoy ng lagnat. Hahanap pa ho ako ng gamot. Huwag ko kayo mag-alala. Tutulungan ko kayo. Kuya Nato. Tinawag mo akong kuya? At sa palayo ko pa. Ako si Raquel. Ang sumunod sa iyo. Ikaw? Oo. Ang ilang po ni na Mrs. Gonzales. Nung 9 years old lang ako at ikaw naman 12. Raquel? Oo, kuya. Ako nga ito, Kuya Nato. Kapatid ko. Totoo ba ito? Oo, kuya. Siguro niloob ng Diyos na magpunta kami sa lugar na to para matagpuan kita at matulungan. Wala nang lagnat ang bunso mo, kuya. Oo, nabigyan na rin siya ng mga vitamins. Tapos yung mga iba pa pampalakas. Salamat sa inyo. Mabuti dumating kayo. Lalo ka na, Raquel. Halos hindi na kita nakilala. Napakalaki na ng iyong ipinagbago. Ako nga ang dapat magpasalamat, kuya. Dahil pumayag kang kunin kami ni Nene ng ibang tao. Aminin ko, noong una talaga nagalit ako sa iyo. Sabi ko, pag nakita kita, susumbatan at aawain kita. Dahil pakiramdam ko, wala kang kwentang kapatid. Pero ngayon, nauunawaan na kita. Nalungkot din ako at nasaktan sa nangyari. Pero kailangan gawin ko yun para sa ikabubuti niyo. Hindi na ako galit sa'yo, kuya. Naunawaan ko na. Si Nene nga pala, may balita ka ba sa bunso natin? Isa na siyang teacher doon sa Batangas. Talaga? Oo. Nakakatuwa naman. Napawali man kayo sa akin, Raquel. Napabuti naman kayo, mga kapatid ko. Maging ang mga kalabidad ay may kadahilanan. Minsan ito'y nagiging daan upang matagpuan ang katotohanan na magdudulot ng kaligayahan sa kanyang nilalang
sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Bobby Cruz, Susan Robles, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Lionel Benjamin. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin de Gaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.